Palm Jumeirah is so vast it can be seen from space. Built only from sand and rock. God had wanted an island in the shape of a palm tree in the ocean, he'd have put one here. 10 mga bagay na tiyak na ikakagulat mo tungkol sa Dubai. Ang Dubai ay isang lungsod at emirate part ng United Arab Emirates na matatagpuan sa western part ng Arabian Peninsula. Ito ay kilala bilang isa sa mga pinakamaunlad sa buong mundo na may kahanga-hangang arkitektura. Pero alam mo ba na marami pang bagay ang maaaring hindi mo pa alam tungkol dito? Kung kaya't sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga kakaibang bagay tungkol sa Dubai. Kaya naman simulan na natin. Number 1, every weekend is a long one. Ang Dubai ay kilala sa magagarang gusali, marangyang pamumuhay at mga kakaibang patakaran. Isa sa mga pinaka natatanging bagay dito ay ang kanilang mahabang weekend. Simula January 2022 ay binago ang schedule ng trabaho sa buong United Arab Emirates. Ngayon 4.5 araw na lang ang trabaho sa isang linggo, kaya mas maaga at mas mahaba na ang weekend. Dati, ang trabaho sa Dubai ay mula linggo hanggang Huwebes at ang kanilang weekend ay Biyernes at Sabado. Pero ngayon ay inilipat ang weekend sa Sabado at Linggo, katulad ng karamihan sa mga bansa. Bukod pa rito, kalahating araw na lang ang trabaho tuwing Biyernes. Ibig sabihin tapos na ang trabaho pagsapit ng 12 o'clock ng tanghali. Kaya maaga pa lang ay pwede nang magpahinga ang mga tao. Ang pagbabagong ito ay ginawa para mas balanse ang oras sa trabaho at personal na buhay ng mga tao. Mas naging maayos din ang pakikipagtransaksyon ng mga negosyo sa ibang bansa, lalo na sa mga merkado sa Europe at Amerika dahil tugma na ang kanilang schedule. Dahil mas mahaba na ang weekend, mas marami ng oras ang mga tao para makapag-relax o magsaya. Karaniwang napupuno ang mga mall, beach at park tuwing Sabado at Linggo. Maraming hotel at resort ang nag-aalok ng mga special promo para sa weekend, kaya madalas nagbabakasyon ang mga pamilya at turista. Bukod dito, sikat din ang Friday brunch sa Dubai. Kahit kalahating araw lang ang trabaho tuwing Biyernes, ay marami ang lumalabas para kumain at mag-enjoy kasama ang pamilya at mga kaibigan. Maraming restaurant at hotel ang nag-aalok ng buffet, kaya masarap mag-relax at magsaya bago magsimula ang buong weekend. Kaugnay din nito, maganda ang epekto ng bagong schedule sa negosyo at ekonomiya ng Dubai. Dahil kapareho na ng Dubai ang weekend ng ibang bansa, ay mas mabilis at maayos ang pakikipagtransaksyon sa mga merkado sa Europe at Amerika. Malaki ang naitulong nito sa mga bangko, negosyo at mga kumpanya sa Dubai. Nag-adjust din ang mga paaralan sa bagong schedule. Mas nagkaroon ng oras ang mga estudyante para makapagpahinga at makasama ang kanilang pamilya. Dahil dito ay nabawasan ang stress nila at naging mas masigla at produktibo sila sa pag-aaral. Number 2, losing weight can make you rich. Sa Dubai ay may kakaibang programa na ginagantimpalaan ng mga taong nagpapapayat ng ginto. Sa ilalim ng programang ito, bawat kilong nabawas sa timbang ay may katumbas na premyo. Layunin nitong hikayatin ang mga residente na maging mas malusog habang binibigyan sila ng dagdag na motivation. Sa ganitong paraan, ang pagpapapayat ay hindi lang para sa kalusugan, kundi maaari ring maging daan upang makakuha ng yaman. Noong 2013 ay inilunsad ng gobyerno ng Dubai ang programang Your Weight in Gold. Para makasali ay kailangang magpa-register at magpatimbang sa mga opisyal na timbangang itinalaga sa lungsod. Pagkatapos ng ilang linggo ay titingnan kung ilang kilo ang nabawas mula sa timbang ng mga kalahok. Bawat kilo na nabawas ay may katumbas na 1 gram ng ginto bilang gantimpala. Ang sino mang makabawas ng kahit 2 kilograms ay automatic na makakatanggap ng premyo. Kung mas maraming kilo ang mababawas ay mas malaking ginto ang makukuha. Nilalayon ng gobyerno ng Dubai na tugunan ang problema ng labis na katabaan at mga sakit na kaugnay nito tulad ng diabetes at sakit sa puso. Sa halip na gumamit ng parusa para hikayatin ng mga tao na maging mas malusog, ay nag-alok sila ng gantimpalang ginto. Pinapakita ng programang ito na ang pagiging malusog ay mahalaga at maaari ring itong maging kapaki-pakinabang. Ang proyekto ay paraan upang maipakita na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang para iwas sakit, kundi para rin sa ikabubuti ng pangkalahatang pamumuhay. Kaugnay nito, maraming tao ang sumali sa programa, kabilang na ang mga individual at pamilya na gustong sama-samang magbawas ng timbang.
Naging inspirasyon para sa kanila ang gantimpala kung kaya't nagsimula silang mag-ehersisyo, kumain ng tama at baguhin ang kanilang lifestyle. Bukod sa premyong ginto, ang bawat tagumpay ay nagdulot ng mas malusog na katawan at mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Sa ganitong paraan ay hindi lang physical change ang naidulot ng programa, kundi nagbunga rin ito ng mas masiglang pamumuhay sa komunidad. Gayun din, higit pa sa pagbaba ng timbang ay itinataguyod ng programang Your Weight in Gold ang pangmatagalang pagbabago sa pamumuhay. Number 3. Record-breaking city. Ang Dubai ay isa sa mga lungsod ng United Arab Emirates na kilala sa marangyang pamumuhay at malalaking proyekto. Ngunit bukod dito ay sikat din ito sa mga kakaibang record at innovation na wala sa ibang lugar. Ipinapakita ng Dubai na kaya nilang abutin at higitan ang mga inaasahan ng mundo. Ang Burj Khalifa ang pinakamataas na gusali sa buong mundo na may taas na 828 meters. Umabot ng 6 na taon ang construction nito. Sa loob ay makikita ang mga opisina, hotel at mga tahanan. Meron din itong observation deck na nasa pinakataas kung saan matatanaw ang buong lungsod. Ang gusaling ito ay simbolo ng layunin ng Dubai na manguna at maging pinakamagaling sa mundo. Dagdag pa rito, ang Dubai ay kilala rin sa kanilang kakaibang koleksyon ng mga supercar na ginagamit ng pulisya. Ang mga kotse tulad ng Lamborghini, Ferrari at Bugatti ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na operasyon. Bukod sa pagpapakita ng yaman at style, ay ginagamit ang mga ito para sa mabilis na pagresponde sa mga emergency. Ang ganitong uri ng sasakyan ay bihira para sa isang pulisya, ngunit sa Dubai ay bahagi ito ng kanilang sistema. Karagdagan pa, ang Dubai Mall ang pinakamalaking shopping mall sa mundo batay sa kabuuang sukat. Dito makikita ang higit sa 1,200 na tindahan, kasama ang isang malawak na aquarium at isang theme park sa loob. Maraming turista at mamamayan ang pumupunta dito hindi lamang para bumili, kundi para din mamasyal at magsaya. Ang mall na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na dinadayo ng mga tao ang Dubai. Maliban sa mga ito, isa din sa mga kakaibang atraksyon sa Dubai ay ang Ski Dubai, na isang indoor ski resort na matatagpuan sa loob ng Mall of the Emirates. Dito ay pwedeng maranasan ng mga bisita ang pag-ski at snowboarding, pati na rin ang pakikipaglaro sa mga penguin. Number 4. Petty crimes do not exist. Ang Dubai ay kilala bilang isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa mundo. Bihirang mangyari ang mga maliliit na krimen tulad ng pagnanakaw, pandurukot, or snatching. Ito ay dahil sa kombinasyon ng mahigpit na batas, effective security, at maayos na pamumuhay ng mga tao. Sa Dubai, kahit maliit na krimen ay may mabigat na parusa. Ang sinumang mahuhuli sa pagnanakaw o paglabag sa batas ay maaaring makulong, magbayad ng malaking multa o madeport kung siya ay dayuhan. Dahil mabilis ang kilos ng mga autoridad ay takot ang karamihan na gumawa ng kahit simpleng krimen. Ang Dubai ay puno ng mga CCTV camera na nagbabantay sa mga pampublikong lugar. Mabilis din ang aksyon ng mga pulis tuwing may naiulat na insidente. Ang presensya ng mga pulis at mga makabagong gamit ay nagsisiguro na walang pagkakataon para sa mga kriminal na kumilos. Maayos ang kalagayan ng pamumuhay sa Dubai. Kahit na may mga manggagawang mababa, ang sahod ay sinisiguro ng gobyerno na may sapat silang pagkain, maayos na tirahan at health services. Dahil dito ay mas konti ang pagkakataon na gumawa ng krimen dahil hindi kailangang mangailangan ng labis ang mga tao. Karamihan ng mga naninirahan sa Dubai ay mga dayuhan. Alam nilang ang paglabag sa batas ay pwedeng magdulot ng pagkawala ng trabaho at agarang deportasyon. Ito ang dahilan kung bakit sumusunod ang mga tao sa batas at umiiwas sa paggawa ng anumang ilegal na bagay. Gayun din, mahalaga sa Dubai ang reputasyon nito bilang isang ligtas na lungsod. Nais ng gobyerno na manatiling maayos at ligtas ang lugar para sa mga turista at negosyante. Dahil dito ay aktibong nagtutulungan ang mga residente at mga autoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng lungsod. Number 5. Manufactured Islands. Kilala ang Dubai sa mga proyekto nitong kakaiba at malalaki. Isa sa mga pinakatanyag ay ang artificial island o mga manufactured islands. Layunin ng mga ito na magdagdag ng space para sa mga hotel, resort at negosyo upang higit pang mapaunlad ang turismo at ekonomiya ng lungsod. Pinapakita ng mga proyektong ito kung paano nagagamit ng Dubai ang technology para baguhin at palawakin ang kanilang teritoryo mula sa karagatan. Samantala, ginawa ang mga artificial island dahil mabilis ang pag-unlad ng Dubai at kailangan nila ng mas maraming lugar para sa mga turista at negosyo.
Sa pamamagitan ng reclamation technology ay nagbubuhos sila ng buhangin mula sa ilalim ng dagat at bumubuo ng bagong lupain. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng milyon-milyong cubic meter ng buhangin at bato. Nais ng Dubai na gawing international destination para sa turismo at negosyo ang lungsod, kaya nagawa nilang magtayo ng mga isla na dati parte lamang ng dagat. Maliban dito, ang Palm Jumeirah ay isa sa pinakakilalang artificial island sa buong mundo. Ito ay may hugis palm tree at bawat dahon nito ay binubuo ng mga hotel, resort at bahay. Dito matatagpuan ang sikat na Atlantis, The Palm, na isang malaking resort na pinupuntahan ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Nagsimula ang construction ng Palm Jumeirah noong 2001 at binuksan ito sa publiko noong 2006. Ang isla ay naging dahilan ng mas maraming turista sa Dubai at nakatulong sa pagpapalago ng turismo. Ang Palm Jumeirah ay hindi lang tirahan at resort, kundi isa ring simbolo ng karangyaan at ambisyon ng lungsod. Ang The World Islands ay isa pang artificial project ng Dubai. Ito ay binubuo ng maraming maliliit na isla na nakaayos na parang mapa ng mundo. Bawat isla ay kumakatawan sa isang bansa o kontinente at maaaring bilhin o paupahan ng mga mayayamang individual. Ngunit naharap sa mga problema ang proyektong ito dahil sa mataas na gastos at pagkaantala sa konstruksyon. Kaya hanggang ngayon ay marami pa ring bahagi ng proyekto ang hindi natatapos. Karagdagan pa, ang Blue Waters Island ay isa pang tanyag na artificial island. Dito matatagpuan ang Ain Dubai, ang pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Ang Blue Waters Island ay may mga hotel, shopping mall at tirahan para sa mga residente. Maraming turista ang bumibisita dito dahil sa magagandang atraksyon at mga kakaibang experience na inaalok ng lugar. Number 6. Golden dispensing machines are real. Ang Dubai ay kilala sa buong mundo dahil sa luho at mga kakaibang idea. Isa sa mga bagay na ikinagugulat ng mga turista ay ang golden dispensing machines o mga vending machine na nagbebenta ng ginto. Sa halip na pagkain o inumin, ang mga makinang ito ay nag-aalok ng mga piraso ng ginto tulad ng gold bars, coins at jewelry. Samantala, madaling gamitin ang mga makinang ito. Pipili lang ang mamimili ng produktong gusto nila at babayaran ito gamit ang cash o credit card. Agad ilalabas ng makina ang napiling ginto. Ang presyo nito ay nakadepende sa kasalukuyang halaga ng ginto sa market, kaya sigurado ang bumibili na tama ang presyong binayaran niya sa oras ng pagbili. Makikita ang mga golden dispensing machines sa mga hotel, mall at airport sa Dubai. Isa sa mga pinakakilalang makina ay matatagpuan sa Emirates Palace Hotel, kung saan binibili ng mga turista ang ginto bilang souvenir ng kanilang pagbisita. Ang ganitong karanasan ay nagpapakita na kahit ang pagbili ng ginto ay pinadadali at pinapaganda sa Dubai. Gayun din naman, ang mga makinang ito ay nagpapakita rin ng kakaibang luho at style ng pamumuhay sa Dubai. Kilala ang lungsod sa mga proyektong hindi lamang moderno, kundi natatangi at kapansin-pansin din. Ipinapakita ng golden dispensing machines na sa Dubai, kahit ang simple at pang-araw-araw na bagay ay ginagawang espesyal. Pero ang tanong, ligtas bang gamitin ng mga machines? Oo, ligtas ang paggamit ng mga makinang ito. Mayroon silang advanced security system para masiguradong maayos ang bawat transaksyon. Regular din silang sinusuri upang tiyakin na tama ang presyo at quality ng mga produktong ibinebenta. Dahil dito ay kampante ang mga mamimili na maayos at ligtas ang kanilang pagbili. Number 7. Falcons are more than just pets. Sa Dubai, ang mga falcon ay hindi lamang basta alaga. Sila ay bahagi ng tradisyon at kultura ng United Arab Emirates. Sa nakaraan ay ginagamit ng mga sinaunang Bedouin ang falcon sa pangangaso sa disyerto. Ngayon, ang pag-aalaga ng falcon ay simbolo na ng karangalan, kayamanan at mataas na katayuan sa lipunan. Samantala, ang falconry o ang pagsasanay ng falcon para sa pangangaso ay isang sinaunang tradisyon sa UAE. Noong unang panahon ay tumutulong ang mga falcon sa mga Bedouin sa paghuli ng mga hayop tulad ng liebre at bustard na mahirap hulihin sa disyerto. Sa panahon ngayon, ang falconry ay hindi na ginagamit para sa pangangaso. Sa halip, ito ay itinuturing na libangan at simbolo ng yaman at kultura. Gayun din naman ay maraming tao sa Dubai ang nag-aalaga ng mga falcon dahil sa mataas na halaga ng mga ito. Ang presyo ng isang falcon ay maaaring umabot sa daan-daang libong dolyar. Ginagamit din ang mga falcon sa competition at exhibition upang ipakita ang ganda at galing ng kanilang mga alaga.
Sa ganitong paraan ay ipinapakita ng mga may-ari ang kanilang yaman at mataas na katayuan sa lipunan. Sa Dubai, ang mga falcon ay tumatanggap ng special cares. May hospital na nakalaan lamang para sa kanila at ito ang Dubai Falcon Hospital. Sa hospital na ito, yung mga falcon ay regular na sinusuri at ginagamot kung kinakailangan. Kabilang dito ang mga check-up, x-ray at operasyon. Ipinapakita ng ganitong serbisyo na ang mga falcon ay itinuturing na mahalaga at dapat bigyan ng pinakamahusay na pangangalaga. Bukod dito, ang isa pang kakaibang bagay tungkol sa mga falcon ay ang kanilang paglalakbay. Ang mga airline tulad ng Emirates ay pinapayagan ang mga falcon na sumakay sa business class ng eroplano kasama ang kanilang mga may-ari. Bukod dito, ang mga falcon ay may sarili ring passport para makabiyahe sa ibang bansa. Ang ganitong pagtrato ay nagpapakita na ang mga falcon ay hindi lang simpleng hayop dahil itinuturing sila na parang bahagi ng pamilya ng kanilang mga may-ari. Maliban sa pagiging alaga, ang mga falcon ay bahagi rin ng sports at kompetisyon sa Dubai. Ang falcon racing ay isa sa mga sikat na kompetisyon kung saan sinusubok ang bilis at liksi ng mga falcon. Meron ding beauty contest para sa kanila kung saan tinitingnan ang kalusugan at ganda ng bawat ibon. Number 8. Home of 3D buildings. Ang Dubai ay kilala sa buong mundo dahil sa mga natatangi at makabagong proyekto. Isa sa mga pinakakakaibang bagay sa lungsod na ito ay ang paggamit nila ng 3D printing sa paggawa ng mga gusali. Sa halip na gumamit ng karaniwang paraan ng pagtayo, ay binibigyang pansin nila ang technology na ito dahil mas mabilis, mas mura at mas mababa ang nasasayang na materials. Isa rin sa kanilang mga layunin ay mabawasan ang epekto ng construction sa kalikasan at gawing moderno at environment friendly ang kanilang mga structures. Paano nagsimula ang 3D printing sa Dubai? Noong 2016 ay inilunsad ng Dubai ang proyekto nilang tinatawag na Dubai 3D Printing Strategy. Sa ilalim ng programang ito ay nais ng gobyerno na gawing 25% ng mga bagong gusali sa lungsod ay 3D printed pagsapit ng 2030. Ang isa sa pinakaunang halimbawa ng proyektong ito ay ang Office of the Future, ang kauna-unahang 3D printed office sa buong mundo. Ang gusaling ito ay itinayo sa loob lamang ng 17 days at may sukat na 250 square meters. Matatagpuan ito malapit sa Emirates Towers at nagsilbing patunay ng kakayahan ng technology. Ipinakita rin nito kung gaano kabilis ang 3D printing kumpara sa karaniwang paraan ng pagtayo ng mga gusali. Bakit pinipili ng Dubai ang 3D printing? Maraming benepisyo ang paggamit ng 3D printing sa construction, kaya pinili ito ng Dubai. Una, mas mabilis matapos ang mga proyekto dahil mas kaunting oras at tao ang kailangan. Pangalawa, mas mura ang gastos dahil mas konti ang materials at paggawa. Pangatlo, mas mababa ang basura at mas kaunti ang naaaksaya ng mga materials kung kaya't mas mabuti ito sa kalikasan. Dahil sa mga benepisyong ito ay nakikita ng Dubai na makakatulong ang technology sa mabilis na pag-unlad ng lungsod. Bukod sa Office of the Future ay marami pang ibang proyekto ang Dubai na gumagamit ng 3D printing. Kasama rito ang paggawa ng 3D printed villas bilang bahagi ng kanilang plano sa mga pabahay para sa hinaharap. Ang mga villas na ito ay mas mura, mas mabilis itayo at mas matibay kumpara sa mga karaniwang bahay. Gumagamit din ang Dubai Municipality ng 3D printing sa paggawa ng mga public facilities at pansamantala ng mga gusali. Sa ganitong paraan ay mas efficient ang pagtatayo ng mga proyekto at mas madali silang makakagawa ng infrastructure sa mas maikling panahon. Number 9. Unusual pets. Ang Dubai ay kilala sa buong mundo dahil sa mga magagarang gusali, mamahaling pamumuhay at mabilis na pag-unlad. Pero bukod dito ay mayroon pang isang nakakagulat na bagay tungkol sa lugar na ito at ito ang pag-aalaga ng mga kakaibang hayop. May ilang mayayamang tao sa Dubai ang hindi kontento sa karaniwang alaga tulad ng aso o pusa. Pinipili nilang alagaan ang mga mababangis na hayop gaya ng lion, tiger at cheetah. Para sa kanila, ang ganitong mga alaga ay hindi lang basta hayop kundi isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Sa Dubai ay hindi lang mga mamahaling kotse at bahay ang ginagamit na palatandaan ng tagumpay. May mga tao roon na ipinapakita ang kanilang karangyaan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga mabangis na hayop. Madalas silang nagpo-post sa social media ng mga litrato at video kasama ang kanilang mga leon o cheetah na parang pusa lang kung ituring. Para sa ilan, ang ganitong uri ng alaga ay nagpapakita ng mataas na katayuan sa lipunan at pagiging kakaiba mula sa iba.
Subalit dahil delikado ang ganitong gawain ay nagpatupad ang gobyerno ng United Arab Emirates ng batas noong 2017 na nagbabawal sa pag-aalaga ng mga mababangis na hayop sa mga bahay. Ayon sa bagong batas, ang mga ganitong hayop ay dapat nasa zoo, wildlife centers o sa mga lisensyadong lugar lamang. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 700,000 AED o di kaya naman ay makulong. Sa kabila nito, ang pag-aalaga ng mga mabangis na hayop ay may dalang malaking peligro. Kailangan ng mga hayop na ito ng espesyal na pagkain at maluwag na lugar upang makagalaw ng maayos. Bukod dito ay may mga pagkakataon na inaatake ng mga alagang hayop na ito ang kanilang mga amo o ibang tao na nagdudulot ng panganib. Mahirap din para sa mga hayop ang manirahan sa lungsod dahil malayo ito sa kanilang natural na tirahan sa kagubatan o disyerto. Bagamat kakaiba ang pag-aalaga ng mga ganitong hayop ay bahagi ito ng kasaysayan at kultura sa rehiyon. Number 10. Red Light Districts. Bagaman kilala ang Dubai sa mahigpit na batas at tradisyonal na kultura, ay mayroon itong mga lihim na bahagi na taliwas sa inaasahan. Isa sa mga nakakagulat na katotohanan ay ang pagkakaroon ng mga red light districts o mga lugar kung saan nagaganap ang mga bawal na gawain tulad ng prostitution. Sa kabila ng pagbabawal ng gobyerno ng United Arab Emirates sa mga ganitong activities, ay hindi maikakailang nangyayari pa rin ang mga ito sa ilang bahagi ng lungsod. Samantala, ang mga ganitong activity ay karaniwang nagaganap sa ilang hotel, bar at nightclub, lalo na sa mga lugar tulad ng Deira at Al Riga. Ang Deira ay isang lumang distrito na dinarayo ng mga turista at migrant workers. Sa gabi ay nagiging aktibo ang ilang lugar dito bilang tagpuan ng mga babaeng nag-aalok ng bayarang serbisyo. Karamihan sa kanila ay mula sa iba't ibang bansa tulad ng Russia, China at Pilipinas. Bagaman hindi lantaran, ay madalas nangyayari ang mga ganitong transaksyon sa loob ng mga bar o hotel ng palihim upang hindi maabutan ng mga autoridad. Ngunit sa kabila ng pagbabawal ay patuloy ang prostitusyon dahil sa malaking demand mula sa mga turista at mga migrant workers. Ang ilang establishments tulad ng mga hotel at bar ay pinapalagpas ito dahil nakikinabang sila mula sa kita ng mga kliyente. Kahit may regular na operasyon ang mga autoridad laban dito ay hindi tuluyang natitigil ang ganitong kalakaran dahil ginagawa ito ng lihim at may mga paraan ng mga sangkot para umiwas sa huli. Gayun din naman ay mariin ang pagtutol ng gobyerno ng UAE sa mga ganitong gawain dahil labag ito sa batas at sa religious principles ng Islam. Madalas magsagawa ng raid at pag-iinspeksyon ng mga autoridad sa mga hotel at bar upang pigilan ito. Gayunpaman ay alam ng marami na hindi pa rin nawawala ang ganitong kalakaran. Maingat ang mga sangkot sa ganitong negosyo dahil kapag nahuli ay mabigat ang parusa at kabilang dito ang pagkakakulong o deportasyon.